Papalit na tayo mga idol. Palitan na natin. Welcome back idol mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Oh, samahan nyo ako mga idol. I-pick upin na natin yung bagong inverter natin. Palitan na natin yung inverter natin. So dumating na, ang tagal nating inantay ito at sa wakas dumating na. So tara, punta natin, pick upin na natin. Ito na mga idol, thank you Lord. Ito na, nandito na. I-unboxing na natin itong ating bagong inverter. So thank you Lord. Maraming salamat lalo na sa inyo mga idol, sa aking mga solid na supporters, sa ating mga solid na subscribers. So thank you. Kung hindi dahil sa inyo mga nanonood, so hindi tayo mapapansin dito sa ating channel, no. So maraming salamat sa inyo mga idol. So ito na yung ating bagong inverter. Pinapakilala ko sa inyo si Chanel Deye. Ayan. So, syempre, Deye tayo. Alam nyo naman, solid Deye tayo mga idol. Ayan yung ating inverter. Alam nyo naman, napapanood nyo naman sa ating mga video, mga idol, kung gaano kaganda si Deye. So, ito si Deye, mga idol, yung dumating sa atin. So, ang dumating sa atin is 6 kilowatt. So, ito yung ating model na dumating. Ayan. EU SM2 AU 6 kilowatt. Okay. So, syempre, samahan nyo naman akong mag-unboxing ng ating hybrid inverter na dumating para kung sakali man na gusto nyong mag-order, gusto nyong bumili ng ganitong klaseng inverter, ay alam nyo na kung anong mga laman ng Deye. Okay? Yan. So, first time kong magkaroon ng ganito mga idol, brand nyo talaga. Inverter. So, maraming salamat naman at napansin tayo. Okay? Alright. So, syempre, kailangan makita nyo rin, hindi lang ako, no? Eto. So, bubungad sa inyo mga idol kapag bibili kayo yung kanyang foam para hindi madali yung ating unit, no? So, unang-una, manual. Napaka-importante niyan. And then, yung ating inverter. Sunod. Pa dito eh. Ayan. So, meron tayo dito mga idol. Ito yung ginagamit para sa MC4 pag maghihigpit or magluluwag. And then, temperature sensor para sa ating battery. So, importante to, no? Mapa-lithium or lead acid. So, ito yung ginagamit dito. Temperature sensor. Okay? Next, yung ating communication cable, mga idol, para sa ating inverter to battery communication. Next, dito sa box, meron tayong isang box dito mga idol. Yung ating limiter. Ito yung limiter. So, ito, ang trabaho nito, kung gusto nyong hindi magbenta sa grid, pipigilan ng ating limiter sensor yung lumalabas na excess na harvest ng ating solar panel. So, napaka-importante nito mga idol. Kung wala ito, at sobra yung harvest nyo, so malamang sa malamang magbebenta kayo niyan sa grid. Pero na lang kung naka-registered kayo ng net metering. Okay? Next, so meron siyang kasamang male and female na MC4. Ito mga idol yung makapal na MC4. Nakikita nyo, solid ito eh, makapal. Ito, kung mapapansin nyo.
Okay. Then expansion bolt, kasama rin yan para dun sa wall bracket ng ating inverter mga idol, no? So meron pa tayo dito isang box. Ito naman yung ating Wi-Fi dongle. Okay, so meron tayong Wi-Fi dongle para sa ating online monitoring. Yes, capable mga idol si DE for online monitoring kahit saan ka man, kahit nasa ibang bansa ka. As long as connected itong Wi-Fi dongle sa internet. So ma-access mo yung data or makikita mo yung performance ng inyong solar setup. So iayos muna natin itong mga to. Gawin muna natin yung kanyang support. Solid to mga idol, 6 kilowatt. Okay. Wala na ba? Check natin, baka mayroon pa, no? So wala na. Okay, so close up view naman tayo dito sa ating hybrid inverter na DE. Siyempre, meron tayong LCD screen dito, 4 na button, up and down, escape and enter. So ite-testing natin to sa ating next video. For the meantime, quick specification muna tayo dito. Okay? So ang casing or main casing ni DE ay hard aluminum. Ayan, solid na solid. So napakaganda nito para sa mga coastal areas. Siyempre, iwas kalawang yan. Alam niyo naman. So si DE nga pala mga idol ay IP65 water resistant yung ating inverter. Okay. So dito naman sa baba, meron tayong mga connectors dito for grid, load, generator, and then COM1 and COM2, battery connections, at meron tayong dalawang string dito mga idol ng ating solar panel. So dito sa baba, yung ating Wi-Fi connection. And then sa kanyang side naman, meron tayo dito yung kanyang PV switch, on and off. And then power button dito sa tabi niya. So sa kabila naman, check natin. Yeah. Okay. So wala na tayo dito sa kabila. So sa mga gustong mag-order nito, ilalagay ko lang yan sa ating description sa ibaba. Siyempre, available yan kay 1 Point Solar Marketing. So lalagay natin din yan sa baba mga idol yung kanilang contact details, and then kung gusto nyo mag-walk-in, ilalagay din natin yung address. Okay. So subukan natin buksan to mamaya mga idol. Dito naman sa kanyang likod mga idol, nakabungad yung ating napakalaking heatsink. So solid yung ating heatsink dito mga idol, napakalaki. Tapos ang daming fins. And then ito naman yung ating wall mount bracket. So naka-embed na siya dito, pero natatanggal naman to mga idol. Ayan, naka-screw lang siya. So, subukan naman natin siyang buksan para makita natin doon sa kanyang loob. So, wag lang natin bubuksan dito sa kanyang pinaka front, top front. Nung bubuksan din kasi mga idol, kaya lang mayroon siyang seal, no? So ibig sabihin yan, hindi natin yan pwedeng buksan dito banda. So hanggang dito lang tayo. Yun. So napaka-solid talaga ng laman ni DE mga idol. Ayan. So ito yung ating connection ng ating grid, load, and then generator. So tapat yan dito sa ating PG connector dito sa baba niya. So tapat-tapat lang yan. And then dito naman sa kabila yung ating BMS connection, communication cable. Ayan, dito nakalagay yan for battery communication para nag-uusap yung inverter at saka battery. So napaka-importante niyan. And then next, kung magpa-parallel kayo, capable nga rin pala si DE na parallel connection mga idol. Ito, meron siyang parallel connection. And then dito naman yung ating connection ng ating limiter sensor. Okay? So yan yung kanyang loob ni DE. So nakita nyo mga idol, napakalaki ng mga capacitor, oh.
Ito, ang laki. Tapos, dito naman sa ibaba yung ating battery connection. So, nakikita nyo, negative and positive sign, no? So, mayroon din siyang fan, mga idol. Ayan, no? Yung kanyang fan. Ayan, nasa loob. Okay? So, nakatutok talaga dun sa kanyang MPPT. Tapos, yung ating isolator switch ng ating solar panel. And then, meron din tayong ferrite core dito sa ibaba. Pero sa solar panel na ito. Okay? So, ayan mga idol, yung nilalaman ng loob ni DEYE. Kita nyo naman, siksik yung kanyang laman. Saka talagang nakarekta yung nakarekta itong heatsink talaga dito, no? So, talagang nakatutok dito sa kanyang mainboard sa taas. Dito naman mga idol, meron tayong rubber seal. So para hindi pasukin ng ulan man kung sa labas nyo ilalagay, hindi siya basta-basta papasukin ng ulan. Kasi kapag isasara mo ito, kailangan mo talagang itulak pa para lang mailak yung lock niya dito sa baba. Ito. So talagang seal na seal siya. So dito, kagaya nga ng pinakita ko sa inyo kanina, meron siyang dito mga idol, ayan may rubber siya. So kapag hinigpitan mo ito, pagka nailagay mo na yung wire dyan at hinigpitan mo, unti-unti naman tong pipiga hanggang sa mayakap ng nito, mayakap niya yung wire. So wala talagang papasok dito na butiki or anumang insekto, no? So ito yung 6 kilowatt DEYE hybrid on-grid off-grid. Dito naman tayo sa specification ng ating DEYE 6 kilowatt mga idol, no? So dito sa ating PV input, ang maximum PV input voltage natin ay hanggang 500 volts yung ating maximum. So napakataas niyan. And then MPPT input range naman natin is 150 volts to 425 volts mga idol. So ang minimum natin operating voltage is hanggang 150 volts. So take note nyo yan mga idol ha. So ibig sabihin yan, ang minimum na solar panel nyo dito is hanggang 3 piraso na 550 watts. I think based on my experience, 550 watts. Mapapagana mo ito. Series connection lang yon yung connection nyo dito. And then max PV input current is hanggang 18 ampere. So ibig sabihin yan, kailangan chine-check nyo rin yung amperyahe ng inyong solar panel, no? So merong specification kasi yung ating mga solar panel sa likod mga idol. So ang connection nyo dito, dahil nga 2-string yung pasok dito sa ating 6 kilowatt na DEYE, ang magiging connection nyo dito ay tig 5 piraso. Okay? So 2-string yon mga idol. Tig 5 piraso na series connection. 5 pieces na naka-series, and then 5 pieces na naka-series, papasok yon dun sa ating inverter. Okay? So dito naman tayo sa ating battery data. Siyempre, capable yan lead acid or lithium type of 4. Pasok na pasok yan, 48 volts. So dito naman sa ating AC input output, ang ating frequency ay siyempre 50 to 60 Hz. Setable yan, seset yan mga idol. AC input output rated current is hanggang 26 ampere. So yung output ito ng ating mga idol ng ating inverter. So 26 ampere yung ating AC input output. Yun yung 6,000 watts or 6 kVA. And then maximum AC input and output is 28.7. So ito na yung talagang pinaka peak niya. So yun yung 6,600 watts or 6.6 kVA. So maximum na yon. And then maximum continuous AC pass-through or pinaka short term nito is yung ating bypass. So hanggang 9,200 watts yung ating AC pass-through. So napakalaki nun nasa 9 kilowatt, 9.2 kilowatt yung bypass natin. Ibig sabihin nito, ito yung AC to load mga idol, bypass yun. Okay? So dito naman sa ating load data, siyempre nasa 50 to 60 Hz yan.
maximum AC output current 28, yun yung 6.6 kVA. Okay? So ang peak naman nito, ang peak output power is nasa 12,000 watts or 12 kilowatt for 10 seconds. So ito yung kaya niyang ibigay na surge power. So napakalaga yan, doble sa capacity ng ating inverter, 12 kilowatt. Okay? So yan yung specification ng ating DEYE na hybrid inverter. So ito yung ating model mga idol. And then sa mga gustong mag-order, siyempre nandito lang yan kay 1 Point Solar Marketing DEYE brand. Okay, so ayan si DEYE na 6 kilowatt mga idol. Abangan yung ating next video. Ito na yung ipapalit natin sa ating 5 kilowatt na hybrid inverter. DEYE rin yun mga idol. So ito parehas lang sila na DEYE rin. Kaya lang mas mataas na itong binigay sa atin ni DEYE na na inverter. So hybrid off-grid, on-grid pa rin to. Yung inverter natin, same pa rin siya. Pero mas mataas nga lang yung capacity na binigay sa atin ni DEYE, no? So, susubukan natin to, i-install natin. And then, ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga features, yung kanyang mga settings, yung kanyang mga online monitoring features, no? So, abangan nyo yan. Dito pa rin yan sa ating YouTube channel. So, maraming salamat mga idol. Thank you. Sana patuloy nyo suportahan ang ating channel. And God bless sa ating lahat. Okay?